Hindi lang seguridad ang problema sa ating mga karagatan kundi basura. Pero posible rin daw na maging susi ng pagkakaisa sa mga bansa sa palibot ng South China Sea. Nakatutok si Joseph Morong. May research interests include... Tuwang-tuwa pa naman noong 2021 ang unang Pilipinong nakarating sa Philippine Trench na siyang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa Pilipinas at ikatlong pinakamalalim sa buong mundo. Tila nasa outer space ang itsura ng pinakasahig na Philippine Trench na nasa silangan ng Pilipinas. Life support good. At bottom. Repeat. At bottom. Ito po ang Endium Deep, atin ito. Pero ang saya na palitan ng lungkot dahil hanggang sa pusod ng dagat na lampas 10,000 kilometro ang lalim, meron pa ring basura. There's a lot of stuff on the seafloor. Oh, that's detritus. That one? That's garbage down there, I'm pretty sure. Nakala ko deep sea jellyfish, nakala ko may bagong species tayong nakita. But it's a plastic bag eh. Salamin ito ng lumulubong problema sa basura sa bansa. Sa Manila Bay na nasa kanluran naman ng Pilipinas, lutang ang problema ng basura. Dito pinakamarami ang single-use plastic base sa pag-aaral ni Dr. Onda. Kasunod ang mga foam fragments, pangatlo ang mga gamit sa pangingisda. Shift tayo ng consumption eh. Mas madami na ngayon yung delivery, mas madami na talagang take-out. Ang basurang itinapon sa Manila Bay o kaya sa ibang bahagi ng Pilipinas nakakarating sa West Philippine Sea kaya sa napakalayo na ng Pag-asa Island na kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Kaya maging ang malaparaisong ganda ng Pag-asa Island nadudumihan na rin. Sa dalampasigan doon, tambak ang mga plastic na bote. We don't have a very efficient management system. So ang daming entry points sa kalikasan, no? Pag kinumpare mo yung dami ng mga plastics na nakikita mo sa Western Palawan, mas madami pa yung nasa Pag-asa. Pati basura ng ating mga kapitbansa nakakarating din sa Pag-asa Island. Na yung mga basura kasi nanggagaling sa coastal areas around the South China Sea, dinadala talaga papunta sa gitna kasi doon nagtatagpo yung current. International trash siya. So nagiging transboundary yung problem, no? May kasabihang may pera sa basura pero sa pagkakataong ito, baka may peace o kapayapaan galing sa basura. Kailangan kasing kasama ang ibang bansa sa pagresolba ng problema. It's a good opportunity to join the other countries sa South China Sea. And sa proseso, you do confidence building. No? How are we going to do more cooperation for marine environmental protection? Pareho ito sa isinagawang Regional Maritime Pollution Exercise sa Bacolod City kung saan nasa 500 Coast Guard personnel mula sa Pilipinas, Japan at Indonesia ang nagsama-sama sa aktibidad na may kinalaman sa oil spill recovery at equipment recovery at iba pa. May mga observer din mula sa Vietnam, Korea at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.